Pero clearly, malungkot kayo parehas dito sa relationship na to. Hindi lang ikaw yung malungkot, kundi pati yung person mo. So, siguro kailangan nyo lang mag-usap, guys. Kasi, ayan nga, yung sinasabi ko, there's a lot of sadness here and masyado kayong nakafocus dun sa mga kanigahan sa relationship, mga kapiksi. So, again, hindi lang ikaw yung malungkot, pati siya malungkot. Hello guys, hello Aquarius, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is feelings reading, anong nararamdaman niya sa'yo. So, titingnan natin kung ano nararamdaman sa inyo ng inyong partner o specific person. General reading lang guys, pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Pwedeng positive, pwedeng negative. Pwedeng ma-pick up yung energy nyo, pwedeng ma-pick up energy ng person nyo. Roles can be reversed guys. Unahin natin tong deck na to. Tingnan natin yung mga mensahe na gustong sabihin sa inyo ng person nyo. Ang deck na to guys ay galing kay Miss May Love Tarot. Pwede kayo mag-subscribe sa channel niya guys. Hanapin nyo lang May Love Tarot. So yung first message ng person mo guys is pagod na ako. Pwedeng pagod yung partner mo sa relationship nyo. Pwedeng meron siyang mga pinagdadaanan na personal problems niya. And kung nagkakaroon kayo ng problema ng person mo, parang dumadagdag pa yon sa mga burdens niya. Kaya sinasabi niya na pagod na siya, mga kapiksi. So, meron siyang mabigat na dinadala, guys. Pwedeng gusto niyang sabihin sa'yo, pero hindi niya masabi. Or pwedeng tinatago niya lang, guys. Sana maging masaya ka. So, pwedeng in a relationship pa kayo na itong person mo pero hindi na kayo okay, or pwedeng you're drifting apart, no? Ibig sabihin parang medyo nagkakaroon na kayo ng emotional gap nitong person mo. Pwedeng physical gap din guys kung kayo ay LDR, and pwede ring hiwalay na kayo nitong person mo, mga kapiksi. Kumbaga parang gusto ng person mo na maging masaya ka kung nasan ka man ngayon, kung ano man yung ginagawa mo or kung ano man yung sitwasyon mo, pero siya parang pagod na siya na isipin pa yung regarding sa inyong dalawa. So parang gusto ng person mo na maging masaya ka on your own, and siya parang gusto niya ring maging masaya siya on their own, mga kapiksi. Alright? And yung last na mensahe sa inyo ng person mo, akin ka lang. So, ito guys, pwedeng kasi itong sinasabi niya na akin ka lang, no? Parang ayaw niya. Gusto niya maging masaya ka, pero ayaw niya na mapunta ka sa iba. But at the same time, pagod na siya. So, merong conflicting thoughts itong person mo. Ibig sabihin, hindi siya mapakali. May mga gumagambala sa kanya. Pwedeng floating yung relationship nyo, guys. Ibig sabihin, pwedeng nag-uurong-sulong yung person mo. Minsan okay siya, minsan hindi. Minsan, nagpe-pay attention siya sa'yo or dun sa mga gusto mo, ginagawa niya. Pero may mga times na kapag pagod na siya, nagiging selfish siya. Pero pag nararamdaman niya na you're drifting apart, bigla siyang kumakambyo kasi parang hindi naman siya ready na i-let go ka tuluyan. Okay? So, medyo conflicting itong person mo. Pwedeng hindi niya rin alam kung ano yung gusto niya. Sometimes ganun, 'di ba? Comment down below if naintindihan nyo. Sometimes mahirap magdesisyon pagdating sa love kasi sometimes hindi natin alam kung ipaglalaban pa ba natin or i-give up na natin, especially pag masyadong maraming negative circumstances yung nangyayari sa relationship. And based dito sa mga mensahe ng person mo, parang ganun yung nangyayari sa kanya. Nagkakaroon siya ng magulong isip. Okay? So, comment down below, Aquarius, if feeling mo naka-resonate sa inyo, if feeling nyo naguguluhan talaga yung person nyo, mga kapiksi.
So, tingnan natin, silipin natin guys yung totoong nararamdaman ng person nyo. Shuffle ko to guys, habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, mag-avail na kayo kasi ngayong June meron tayong sale, 20% discount guys. Avail nyo na, sobrang laki ng discount and sobrang ganda ng course. And meron tayong panibagong course guys, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. So, para naman yan sa mga may kabet guys, if nagdudusa kayo dahil sa mga kabet, 30% discount until June 30 guys, sobrang laki ng discount, sobrang ganda ng course. Avail nyo na mga kapiksi. So, Aquarius guys, kayo ay represent ng King of Swords sa ating spread. Ito guys, parang feeling ko, parehas kayong balisa ng person mo. Balisa ka sa kakaisip dun sa relationship mo with your person. At the same time, malungkot. And yung person mo, likewise, ganun din, no? Pero, parang feeling ko, merong third party na nakaka-influence dun sa dito sa sitwasyon nyo, kung ano mang klaseng sitwasyon yung pinagdadaanan nyo. Third party na hindi lang kabet mga kapiksi, pero yung third party na nakikialam sa relationship nyo, pwedeng mga in-laws. Usually guys, no, after ng third party or kabet, in-laws yung madalas na nakikialam sa relasyon. So, pwedeng pamilya mo or pamilya ng person mo yung nakikialam. At saka, parang mga bad influence din ng mga barkada. So, parang yun yung major na nakikita natin na nagpapasakit ng inyong ulo sa relationship na to. Pwedeng may addiction din itong person mo guys. So, comment down below if naka-resonate kayo. And, yung iba sa inyo, merong pagmamahal dito guys. Parang mahal mo yung person mo, pero parang gusto mo siyang iwan, pero parang hindi mo din siya maiwan. Especially kung meron siyang some kind of addiction. Kapag sober siya, kapag wala siyang tama, ganyan, mabait naman tong person mo. Okay? Yun yung nakikita natin. Actually, may feelings nga yung mahal ka ng person mo, kapiksi. Pero, kapag siya ay nasa impluensya, let's say for example ng alcohol, o kaya naman kapag siya ay nabubulungan ng kanyang mga kamag-anak or family, doon na talagang parang nag-aaway kayo. Pero for some of you guys, feeling ko gusto rin ng person mo na magbago pero nahihirapan siya. Ito nga yung sinasabi niya na pagod na ako. Pagod na ako. Okay, kasi parang paulit-ulit din yung mga parang gusto mo siya, parang pinapursan nyo siyang magbago. Pero yung person naman willing siya magbago, pero parang hindi nyo nakikita yung effort ng person nyo na magbago. Nagets nyo ba? So, let's say for example, mahilig siya mag-inom, pinipilit niya na wag nang mag-inom, pero nahihirapan din siya. Siguro may mga withdrawal symptom siya or something, withdrawal syndrome, ganyan. Kaya nahihirapan siya. Tapos parang, kayo naman parang, although hindi naman lahat, baka binubungangaan nyo or paulit-ulit nyo ng ninanag, ganyan. Na parang, ano ba, wala ka bang tiwala sa akin? Parang ganon. Parang, ang gusto ng person mo is supportahan mo siya. Which is, parang, for some of you, hindi nangyayari. Kasi, nagiging reactive kayo masyado. Ibig sabihin parang palagi nyo siyang pinagagalitan mga kapiksi. So yun yung reason kung bakit itong person mo pagod na, kasi parang para sa person mo wala kayong makita na mabuti sa kanya, and ang nakikita para sa kanila, ang nakikita nyo sa kanila is puro yung
kasamaan nila, yung masasamang ugali nila, yung alam nyo yun yung mga vision nila, pero yung mga magagandang gawa nila, parang for some of you hindi nyo na-appreciate and they don't feel appreciated. Kaya siguro sa puso ng person mo, parang meron din siyang revenge, parang gusto din niyang gumante, mga kapiksi, in their own way, para ma-stress ka. Yeah, pero yun nga, kumbaga parang nai-stress siya. So, defense mechanism ng person mo is ma-stress ka rin. So, damay-damay. Pero, yun nga, sabi ko nga sa inyo, mahal kayo ng person mo. And, kung mag-uusap lang kayo ng maayos, ng matino ng person mo, willing magbago yung person mo. If bibigyan nyo ng chance yung isa't isa. Kaya lang kasi, mas tinititigan yung dalawa right now at least dito sa spread na to, mas nakikita nyo yung mga reklamo nyo sa isa't isa. So, ikaw, marami kang complain sa person mo, and yung person mo, may mga reklamo din siya sa'yo. So, natatakpan yung love, natatakpan yung pag-ibig. Kaya nga sinasabi nila, sometimes, love is not enough. Kasi kahit na mahal nyo yung person, pero ang nakikita nyo palagi is yung masasamang ugali ng person nyo, definitely, yun at yung nang mapupush out sa inyong physical reality hanggang sa magkaroon kayo ng assumption na baka hindi na kayo mahal or hindi na nakikinig sa inyo, etc. And love fades away kapag ganun. Okay? Pero clearly, malungkot kayo parehas dito sa relationship na to. Hindi lang ikaw yung malungkot, kundi pati yung person mo. So, siguro kailangan nyo lang mag-usap, guys. Kasi, ayan nga, yung sinasabi ko, there's a lot of sadness here and masyado kayong nakafocus dun sa mga kanigahan sa relationship, mga kapiksi. So, again, hindi lang ikaw yung malungkot, pati siya malungkot. So, kailangan nyo siguro mag-usap, guys. Kung gusto nyo lang naman. Kung ayaw nyo, edi wag. Pero, wala namang mga bagay na hindi nadadaan sa mabuting usapan, mga kapiksi. Alright? So, comment down below, guys. Ito, i-mind nyo yan, guys. No? Mine, mahal ako ng person ko. Mine, mahal namin ng isa't isa. And then, from then on, titigan nyo yung mga magagandang ugali ng person nyo. Kasi, meron at meron yan. Hindi nyo lang napapansin. Okay? So, yeah. Comment down below, guys, if feeling nyo nakaresonate kayo. Ito yung ating pampaswerte. Ito yung mga relationship subliminals natin, guys. Pakinggan nyo para makatulong sa inyo. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing. And see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.